Kamusta si Bia ito? Tingnan nyo ang nakita ko sa mga dokumentong nahanap namin sa nakaraang video na mapapanood nyo sa link sa itaas. May nakita kaming impormasyon kung saan maraming beses nabanggit ang isang transfer point na may bilang na 67. Dito at sa iba pang dokumentong nahanap ko, may impormasyong tungkol sa mga reaktibong makinang nakaimbak sa transfer point na ito. Ngayong araw, pupunta tayo ron. Ang totoo, kailangan nating maglakad sa masukal na gubat, mga bandang doon ang direksyon, doon mismo ang transfer point 67, at imposibleng dumaan ng sasakyan sa masukal na gubat na ito, kaya kailangan nating maglakad. Ano ang di mo gagawin? Baka makahanap tayo ng bagay na mag-uugnay sa atin sa mga sikreto ng gubat. O baka makita pa natin si Leshka. Uy, tulungan niyo ako. O yung jet na tinapay daw. Tara na. Bilisan natin. Dito tayo. Dito dapat pumunta kasi ayon sa coordinates, nasa likod ng lawa ang lugar na kailangan natin. Kailangan nating mag-ingat. Nako, hindi ko nadala ang bangka. Kailangan nating maghanap ng paraan para makatawid sa gubat. At tiyak makakahanap din tayo. Oh, operator, tingnan mo, pumunta ka na doon. Bakit ka natatakot? Hindi, lulubog ang camera. Basta wag ka mahulog, di ka lulubog. Eh, mahuhulog nga ako. Wag mahulog, ayos lang. Tingnan mo. Nakakatakot at sobrang lamig ng tubig. Bumagsak pa ang puno, ito lang daanan natin. Bakit kaya ito bumagsak? Nasira ba? Sandali, may kotse doon. Tingnan mo, nabangga yun. Paano natin di napansin? Ngayon, gets ko na. Bumangga siya doon sa tambak ng mga puno. Tapos natumba yung ibang mga puno, kaya ayan, ang daming natumbang puno dito, kaya nagkaroon ng tawiran doon. Bakit pulis ang nakasulat sa Ingles doon? Hindi lang basta kotse yan, van yan, pulis pa, may antena at mga ilaw. Tapos dito, nakasulat sa Ingles. Ang Special Weapons and Tactics ay special na puwersa, magaling sa Ingles. Nabanggit ko rin dati na hinahabol ako ng dayuhang ahensya at lihim na organisasyon. Ang galing. Nakita namin ang van na ito sa daan papunta sa lihim na lugar 67. Kaya totoong banyagang espesyal na van ito ng mga espesyal na puwersa na iniwan sa gubat na ito. Tingnan natin sa loob. Hindi ko pa ito nakita. May bangkay. Grabe, ito na lang kulang sa problema natin. Totoong bangkay, naririnig mo. May bangkay talaga doon. Kung sino man yon, sino yon, si Lekha ba yan? Oo. Grabe, tingnan mo, naririnig mo. Nahanap natin siya, sandali lang, tingnan mo. May mga kagamitan dito. Parang ito ay isang lugar para sa pagpapadala ng datos, paniniktik o kung ano pa man. Ang lahat ng ito ay nakakatakot. Nandito mismo, mga computer at mga baril. Totoong van ito ng Special Weapons and Tactics. Paano ito napunta rito? Kailangan nating maghanda. Anong Special Weapons and Tactics van? Tao, si Lesha yan, siya ang dinukot ng matanda. Sa episode na ito, panoorin ninyo. Kung hindi ninyo maalala, panoorin ninyo ang nakaraang episode. Uy, may pulso pa siya. Kailangan siyang i-revive. Gaya ng tinuro sa OBH. Dinaanan na natin yan lahat. Hindi, parang hindi nakakatulong. Taga-baryo, kailangan nating gawin ang mouth-to-mouth na paghinga. Ikaw ba ang dahilan kung bakit sumasakit ang ulo ko? Oo, ewan kung bakit, aray, mas malakas sa dibdib. Bebe, paano ka napunta dito? Alam mo ba kung nasaan ka? Ito ay special na Special Weapons and Tactics van. Oo, naalala ko na. Bakit nandito ka at pati si Lolo sinama ka pa? Nangyari yon matapos mo akong makita. Anong kinalaman ko dito? Talaga? Dinala ako ni Lolo sa gubat at hindi naman niya ako hinaplos sa ulo. Sumunod siya sa akin na may baril, hindi ko nga siya matakasan, pinilit niya akong maghukay ng libingan, sobrang hirap nun, malamig at nakakatakot. At itinutok niya sa akin ang baril. Inihanda ko na ang sarili ko sa pinakamasama at sa pinakanakakatakot na sandali. Hello, si Lolo nakikinig. Lolo, abala ka ba ngayon? Eh, paano ba? Oo. Nung una, di ko maintindihan ang usapan pero may tumawag na mukhang seryoso. May trabaho at kailangang tapusin agad. Ano ba talaga? Sobrang urgent ba as in ngayon na? Kahapon may ginawa ako tungkol sa eroplano. 3 ang kailangan at dapat alam ng pangatlo ang lahat. Oo, may isa na may alam. Mapagkakatiwalaan mo ba talaga siya? Tiwala, medyo duda pa ako pero wala na akong ibang mahahanap agad.
Kunin mo siya at pumunta sa coordinates na ipinadala ko. Sa pagkakaintindi ko, may bigla ang trabaho na lumitaw. Apo, gising na. Ano? Gising na, sabi ni Rabotengka, may trabaho ka, sinuwerte ka. Pinatawad niya ako pero di tiyak kung hanggang kailan. Sandali. Gusto mong sabihin si Lolo ay handang patayin ang apo niya? Mukhang oo eh. Pero paano mo nagawa yun? Pinalit mo ako para lang sa isang kalawangin na lata? Sige na, tama na. Kakaligtas lang kita, binuhay pa kita. Kundi dahil sa akin, patay ka na sana. Eh ano ngayon? Hindi naman pangkaibigan yung ginawa mo. Oo, hindi na mahalaga yon. Kalma ka lang, quits na tayo, pero di ko maintindihan paano ka napunta rito. Ituloy mo kwento mo. Isinuot niya sa akin ang isang sako. Oo, sobrang natakot ako. At oo, niloko-loko niya ako. Tapos isinakay pa niya ako sa kotse. Grabe, sobrang nakakatakot at umalis kami. Pagdating namin, nakita ko siya. Sino? Itong misteryoso at nakakatakot na lalaki. Pinapagawa niya ako, pati si Lolo inuutusan niya at binigyan niya ako ng isang misyon. Pumunta kami ron para kunin ang mga piraso ng bumagsak na platito. Sandali, ibig mong sabihin, iniligtas ka lang para gawing kargador? Oo, kailangan nila ng eksperto at dahil nabasa ko na lahat ng lihim na dokumento, ako lang ang makakatulong. Nasa lugar kami ng pagbagsak ng platito at kailangang ikarga ang mga piraso ng wreckage sa sasakyan. May maliliit, malalaki at sobrang laki na kailangan buhatin kasama si Lolo. Habang nagkakarga ako, narinig ko ang usapan ni Lolo at ng misteryosong lalaki at naintindihan ko ito. Si Lolo nung kabataan niya ay naglingkod sa KGB sa departamento na humahawak ng mga lihim na sasakyang panghimpapawid tulad ng lumilipad na tinapay. Napatunayang traidor siya, international na espiya at nagbenta ng mga lihim sa ibang bansa. Sandali, Lekha, nandun din ako sa pagbagsakan ng lumilipad na platito. Seryoso? Oo. Nandun ang buong NLO at ang mga pira-piraso nito. Doon ko nakita ang mga dokumento tungkol sa seksyon 6-7. Habang papunta roon, nakita ko ang espesyal na van ng mga sundalo at ikaw ay nasa loob. Lahat naman tugma, bakit hindi ka naniwala nun? Oo, hanggang ngayon hindi pa rin ako lubos na naniniwala sa aking mga mata. Sige, sandali lang, ikwento mo ano ang nangyari pagkatapos. Ano ang sumunod na nangyari? Nilagyan ulit ng sako ang ulo ko at isinakay sa kotse. Hindi ko alam ang pupuntahan, pero narinig ko sa usapan ng transfer point 67. Oo, mukhang doon nga ako papunta. Nasaan siya? Hindi ko alam kung saan kami dinala. May sako pa ako sa ulo at nang matanggal, nakita ko ang mga bodega, mga kahon at ang misteryosong tao. Pinilit niya akong magbaba ng UFO parts mula sa sasakyan. Pagkatapos, nakita ko ang sistema ng closed-circuit television at doon ko nakita ang mismong lumilipad na van. Ibig mong sabihin, nakita mo talaga yon doon sa Zone 67, tama ba? Hindi ko na siya nakita, nag-alarma, nagkagulo, hinila ako ni Lolo at sumakay kami agad sa unang sasakyan. Taba na yon, tama ba? Parang oo. Tuloy. Umalis kami agad at sobrang nakakabahala, may mga putok pa nga at pagsabog, hindi ko nakontrol ang manibela, tapos may malakas na tama at posibleng nawalan ako ng malay at iniwan nila ako dito. Ibig sabihin, gamit ang van na to, iniwan nyo ang Zone 67? Hindi ko naintindihan kung yun ba ay Zone 67 o isang loading area lang, hindi ko talaga naintindihan yun. Dapat nating malaman yan. Seryoso ka ba? Hindi tayo pupunta doon. Naririnig mo ba? Para saan? Hindi. Sige na, lumabas ka na. May van ng Special Forces, aayusin ko lang, doon tayo sasakay papunta ron. Hanggang ngayon, tingnan mo, may bakas ng gulong ng van, malamang doon tayo susunod. May koordinato akong nakuha mula sa lihim na dokumento sa lugar ng pagbagsak ng platito. Pwede nating hanapin ang point o zone 67, hindi ako sigurado. Hindi mo talaga naiintindihan kung gaano kalaki ang panganib na hinaharap natin sa ating buhay. Hindi, ano ang panganib? Oo, muntik na akong mapatay ng 2 beses, 3 beses, pinipilit mo pa akong bumalik ulit ngayon. Naranasan mo ang pagkabigla, stress, maliit na bagay lang yan. Kung maipapakita natin sa mga manonood ang lumilipad na buhangka, gaano kalupit yon? Oo, pangarap ko talagang makalipad gamit ang kotse. Hindi na talaga ako sasama sa'yo kahit saan, wala na talaga akong tiwala. Gusto ko lang ipaalala na ako ang nagligtas ng buhay mo ngayon. Ikaw rin ang naglagay sa akin sa alanganin. Sa kahit anong kaso, may 2 kang pagpipilian ngayon. Maglakad ka papunta kung saan may maganda namang lawa doon, pwede kang maligo, o sumakay ka sa van na to kasama ako. Tara, simulan na, Derevensky. Ayusin natin ang truck.
Nahanap ko ang sombrero mo, heto. Oh, bakit lagi na lang ikaw ang nasusunod? Makikita natin ang lumilipad na van. Sigurado ako, magagawa natin to. Huwag kang matakot. Tingnan mo, may problema tayo. Malakas ang bangga ng sasakyan sa puno at nadamay ang iba pang puno. Sinuwerte tayong hindi nasira ang makinang nasa loob. Pwede kong subukang paandarin ito. Oh, tingnan mo, may radyo dito at parang monitor ng mga special forces. At ano naman itong pindutan na to? Oh, sasakyan talaga ito ng Special Forces. Pero matapos ang aksidente, hindi na ito gumagana at nawalan ng kuryente. Mukhang malakas talaga ang tama. Pero ayos lang, kaya ko pa rin itong paandarin. Sige. Hindi ko na maintindihan ang mundo. Delikado ang buhay natin. Baka hinahanap na ako ni Lolo para tapusin ako. Sabi ko nga, wala na tayong ibang paraan makaalis dito. Nasa kabila ng gubat ang gelik ko at ang tanging sasakyan dito ay ang van. Dinala mo pa dito si Gelik? Gusto ko talaga yung magandang kotse na yon. Opa, teka, binuksan ko ng konti ang dashboard at may kuryente na tayo. Ha, kalahati ng trabaho tapos na. Oo, paano nga ba ginagawa yan? Ano ang inatupag niya nung kabataan? Madali lang palang magnakaw ng kotse ng iba. Wala akong ninanakaw, ano? Wala naman talaga akong nilalabag na batas. Ibinenta ba sa'yo ang kotse na to? Nakita ko lang to. At gagamitin pa natin to ngayon. Grabe. Sige. Taga baryo, umupo ka sa kabila. Tara na. Ayun, nandun ang mga pader ng lolo mo. Pia, hindi mo ba naisip na pwede ka nilang matuntun sa furgon na to? Hindi ko alam, patay lahat ng elektronika pero may seda at karenata tayo. Gamit yon, mahahanap natin ang kailangan natin. Astig, di ba? Nasa furgon tayo ng mga espesyal na puwersa ng kanluran o kung anong dayuhang grupo na naghahanap ng mga lumilipad na aparato. Pero tayo ang makakahanap nun. Una, Alam mo, ano ang nakaka-interest para sa akin? ano? Sabi mo, sinusunod mo ang coordinates. Oh. Ibig mong sabihin, di mo ako niligtas? Lahat ng komento gusto kang hanapin kaya naisip kong sundan ang coordinates para makita ang van o ikaw. So nag-video ka muna, nag-upload, nagbasa ng komento bago tumulong magligtas? Vlogger ako, 10 taon ko na itong ginagawa. Ano pang reklamo mo? Sana naman sinabi ng mga subscribers na isa talaga siyang gago. Kalahati lang ang sumang-ayon sa ginawa ko. Ano? Seryoso? Eto ang mga komento, gusto rin nilang gawin yon. Umiinit na makina natin, mukhang malakas ang bangga ng lolo mo sa puno. Sa tingin ko dahil dito. Para sa van, makakahanap tayo ng tamang ruta. Yung coordinates, dinala ako sa lawa, pero si lolo dumiretso lang. Sobrang inis mo na ako. Oh, kalma lang, ligtas ka na. Oo, tawag lang sa telepono ang nagligtas, hindi ikaw. Laging hanapin ang positibo. Kapag ipinakita natin ang lumilipad na van, tayo ang magiging pinakasikat sa mundo. 2 lalaking lilipad gamit ang van. Pangarap ito ng lahat, gustong makalipad ng tao sa sasakyan. At tayo ang mauunang gagamit ng van. Mag-relax ka muna kasi kapag inilatala mo yan, baka mapansin ka ng mga ahensya ng gobyerno. Yang atensyon na, yan lagi akong pinoprotektahan. Tara na, kailangan nating umusad. Maghahanap tayo ng lumilipad na van. Dadaan tayo dito sa gubat na to at sa tingin ko, makakarating tayo sa mas maayos na kalsada. Ang astig, sumasakay tayo sa totoong van ng Special Weapons and Tactics para maghanap ng mga sikreto. Pangarap ko to buong buhay ko, ang saya. Oh, ayun yata ang labasan, siguro yan ang punto 67. Oh, Leshka, tingnan mo, lalabas na tayo sa asfaltadong kalsada, ayos na ayos. Nandito na tayo sa zona 67, dapat may van na lumilipad dito. Oh? Makinig ka, iba talaga ang lahat doon noon. Hindi mo lang maalala na tamaan ka ba sa ulo, tahimik ka lang. Oo nga, pero hindi ko naman malalaman ng totoo. Ang lugar na ito, Kahit na, kung tutuusin, hindi ko rin talaga maintindihan. oo, makinig ka, hindi ito Zone 67 transfer point ito. Tara, magpatuloy tayo, dumaan tayo, tingnan natin kung ano ang nandoon ngayon. Sige, dumaan tayo, merong isang bagay doon. Tama ba? Hindi parang bakanting lote lang yan, sigurado akong hindi dito ako kanina. Sandali lang, lalapit tayo. At magiging ayos lang lahat. Mahahanap natin. Ang lumilipad na van. Habang bumibiyahe tayo, nawala ang distornilyador. Ay hindi, heto pala, nahanap na.
Ayos lang lahat doon sa kabila ng hangar. Siguro garahe yon at doon nakaimbak lahat, pati lumilipad na van. Demonyo ba o hindi? Tara, alis na tayo. Tignan mo, parang guho na dito. Dapat ito ang Zone 67, hindi lang basta guho, baka nandun ang lumilipad na tinapay. Oo, Via, baliw na ako sa kanya. Dati at ngayon, hindi pa rin siya nakikinig. Sali tayo, alam mo yon, sa isang baliw na kwento. Tingnan mo, parang mga lihim na bodega ito, parang mga pasilidad ng militar. Oo. Hindi, ito ay parang kulungan lang ng baka, oo. Anong kulungan ng baka? Operator, ano ka ba? Tara na. Mga espesyal na ahensya, NLO. Di ko maintindihan paano ako napunta dito. Papasok tayo ngayon at baka may lumilipad na tinapay o iba pang mga lihim na teknolohiya. Pero wala, puro kalokohan lang dito. Tiraulong banyo. Nakakainis si Via, laging may pakulo at walang kwentang sasakyan. Lumang mabahong bodega. Wala namang laman, bulok lahat. Baka dati may kung ano dito. Tingnan mo, may mga kable ng kuryente dito. Baka sinadyang linisin ang lugar na to. Para hindi natin makita ang mga sikreto, kailangan nating maghanap ng ebidensya dito. Sinasabi ko sa'yo, kailangan maghanap ng ebidensya, hanap lang ng hanap. Sabi niya, buti na lang iniwan si Leshko at nakuha ang Gelik. Salamat mga pare. Sabi ko nga, dati may kuryente dito. Paano papasok, wala namang hawakan. Dapat may reserbang pasukan tulad ng butas sa bintana. Walang kwenta, ano. Grabe, mas gusto ko dito. May hindi maintindihan dito. Biglang umilaw ang gripo. Sandali, anong nangyari doon? Nako, tingnan mo, umilaw ang mga monitor, nag-activate ang sistema. Totoo, naririnig mo, may gumagana doon. Tingnan mo, halika dito. May nakasulat dito sa ibang wika, parang na-activate ang sistema. Paano nag-activate ang sistema ng pag-scan sa inyo? Ng lugar sa itim na van, paano nyo ito tinanggap? Ano? Tingnan mo, may kinalaman ito sa koordinado. Naintindihan ko, ito yung van ng banyagang ahensya at pumasok tayo sa lugar kung saan ito na-activate gamit ang Global Positioning System o satellite. Bago yon, hindi gumana. Oh, Madali lang, kinuha ng lolo mo yon sa kaparehong lugar. Galing ang truck na to sa secret base do sa Zone 57 or sa transfer point na secret na. oh. Paano mo nalaman? Ano, pakinggan mo. Delta Pito, ang scanner ng lugar ay nasa itim na van. Ano mang sinasabi nila tungkol sa atin? Pero hindi natin makuha ang mga koordinada nito. Oo, sa tingin ko yung itim na van ay para sa atin. Pakinggan mo, may koordinada dito, may mode. Ano yan? Huwag mong pindutin, huwag na. Hindi. Sige, hawakan mo muna tong bagay na to. Tingnan mo. Sistema ito na pwedeng gamitin sa pagsubaybay ng mga bagay at pag-activate ng ilang radar. Huwag mong i-activate ang kahit ano. Oo, sandali lang, may impormasyon dito. Magpapakuha tayo ng litrato. Ano ang naririnig mo? Delta Pito, kung hindi kayo ito, may ibang gumagamit ng terminal. Anong klaseng terminal? Itong bagay na to siguro, Itong bagay na to, terminal ba to? hindi ko alam, pero sabi nila siguro. Dahan, isara mo ang bibig mo. Alpha Size, may nakita kaming 2 sibilyan sa lugar. Humihingi kami ng pahintulot para sa eliminasyon, maaaring. Ano sila? Elimination. Ano sila? Tungkol sa atin ang sinabi nila. Parang gusto nilang tanggalin tayo pati ang van na yan. Umalis na tayo dito at saka iwan na lang natin ang van na yan. Uy, teka, ang kakapal nyo, sinong gusto nyong alisin? Alam nyo ba kung sino kausap nyo? Anong ginawa mo talaga? Kumusta ang pagtanggap nyo? Alpha Size! Laging pinakikinggan ang channel na ito. Visit, sinara ang mapa, tanggalin. Sige, taga-baryo. Umupo ka, bahala kayo. Terminal ko to. Malinaw na ba? Wag, anong ginagawa mo? Hoy! Patawarin nyo kami. Hindi ako hayop, Ano pa bang hindi nangyari? Sige. Kasama ko siya at sabi niya bahala na kayo dyan. Sige, isara ang pinto, alis na tayo. Dito magtitipon sa terminal. Tumigil na siya, sige. May laman na impormasyon ang terminal na ito tungkol sa mga lumilipad na pag-alis. Lintik. Sige, pustahan tayo. Umupo ka muna. Ginagawa ko na? Sige, tara na. Hindi. Sige. Umalis na tayo. Dumaan agad sa gubat. Babalik din. Dadalhin ang burgon sa base ko. Ano?
Dadaling ko ang fourgon sa base ko. Narinig ko, hindi na kailangan gawin yan. Kailangan natin to. Dapat alam natin ang tungkol sa lumilipad na buhangka. Biglaan tayo dito. O hindi. Lintik. Anong ginagawa mo sa tubig? Mag-ingat ka naman, ayaw ba mag-start? Lintik ka, saan ka pupunta? Grabe, ang lupit. Lumubog talaga tayo. Paano kaya tayo makakaalis dito? Pakinggan mo, may sinabi silang tungkol sa paglipol sa atin. Wala na tayong oras, may plano tayo. Kukunin ko na tong terminal. Tara, takbo na lang tayo. Bahala na. Wala akong pakialam sa nakakainis na van. Teka, nakalimutan natin yung operator. di ayos lang. May terminal ako. Nandito ang detalye ng lokasyon ng ibang base at sasakyang panghimpapawid, pati iba pa. Aasikasuhin namin yan. Siguradong malalaman namin kung nasaan ang lumilipad na tinapay. Pero ngayon, kailangan muna naming magtago dun sa aming van. Teka, ano yung sumisipol na yon? Oo, ha, astig yon. Uy, tumatawa ka? Umalis na tayo, baliw, wala nang oras. Maraming salamat sa panonood, kasama nyo ako, si Via. Ipagpapatuloy natin ang investigasyon, pero kailangan na nating umalis ngayon. Tumatakbo ka ba o hindi? Oo. Salamat sa panonood, paalam, mag-like at mag-subscribe.